Hello mga kumarites! Ayan, for today's vlog, last night na natin. Bali, magpapahatid na naman tayo sa terminal. Sabi ko sa aking asawa, bago kami dumaan ng terminal, idaan niya muna ako sa bakery dito malapit sa amin. Paano ba naman ilang araw na kasing tasty na may palamang peanut butter yung baon ko? Eh, nauumay na ako mga kumarites, kaya sabi ko, idaan nga ako dito sa bakery nang maiba-iba naman yung aking mabaon na tinapay. Dito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na masarap yung crinkles. Pero dahil nga yung crinkles sobrang tamis, medyo masakit pa yung lalamunan ko, hindi yun yung aking binili. Bali, ang binili ko nga pala yung parang bibingka tapos yung choco bread ata yun. Okay na to, mabubusog na naman ako nito ng buong magdamag. Dahil bago nga umalis ng bahay, kumakain naman ako ng kanin. Kaya pag nag-break time naman, medyo busog pa. Kaya kere na din naman kahit tinapay lang yung kainin natin sa gabi. Sabay tulog, ganun ang ginagawa ko. Kaysa pumunta ng kantin, itutulog ko na lang. Napakaantukin ko mga kumarites, lahat na ata ng break time ay akin tinulugan. Dahil nga mag-inventory mga kumarites, kalimitan talaga dito sa company namin pagka ganun, nawawalan talaga ng paso. Tapos yung mga mag-inventory ay mga pili lang. Bali, 4 na araw tayong walang pasok, kaya susulitin na natin yung ating rest day. Ay panigurado for sure pagkatapos ng inventory, dire-diretso na naman yung pasok natin, nakakaumay na naman. Pero dahil 4 na araw nga tayong walang pasok, ay mag-expect na tayo na wala din tayong sasahudin. Bali, ilan linya nga lang din yung may pasok ngayon kasi nawalan nga ng parts. Kaya okay na din, siguro magiging hayahay tayo ngayong gabi. Pero syempre, pagkatapos namin gumawa ng aming output, panigurado, magbibilang naman kami ng mga parts din namin. Para kinabukasan yung kapalitan naman namin, bibilangin na lang din ulit para sigurado yung bilang. Ay nako mga kumarites, mag-April na, magbabalik na naman tayo sa pang-alas 6 na schedule. Ay nako, ayoko talaga ng ganong schedule, nakakatamad gumising ng maaga. Bali ayan, nandito na nga pala tayo sa locker. Bali hindi na rin naman ako nagtatagal dito kasi minsan may mga kasabayan tayo dito. Ewan ko yung iba bakit nagtatagal ba dito, wala naman signal dito, mga nagse-cellphone pa. Ako naman retouch lang ng kaunti tapos sabay pasok na. And fast forward, ayan mga kumarites, awas na naman tayo. Bali dito nga sa tapat ng binababaan ko, meron nga magbabagong bukas dito, mga appliances siguro yan. Nung una nga, pag nababa ako dito, ginagawa pa lang yan. Ngayon nga, tapos na. Tapos dito nga sa may mga gilid, may mga truck nga, siguro mga appliances ang laman niya na i-display sa loob. Pag nag-opening yan, pupunta tayo, tingnan natin kung ano mga appliances ang available. Bali mamayang gabi nga, wala na nga tayong pasok niyan. Kaya okay na kahit tayo magpuyat. Pero pagka ganyan walang pasok, pag rest talaga, mag-rest. Magre-rest tayo sa mga gawain bahay, charot. Bali, update ko nga pala kayo dito sa ginagawang bahay dito sa may malapit sa amin. Malay nyo, sa susunod na dumaan tayo dito, buo na yan. Bali, 2 kwarto nga pala yan mga kumarites. Mahal nga ngayon magpagawa ng bahay kasi ang mahal din nga ng materyales. Yan nyo, pagyaman natin, magpapagawa din tayo ng bahay. Charot. Pagkadating ko nga dito sa bahay, wala si Mudra, siguro nasa bayan. Pag kasi nakalak ang pinto at walang natugon, walang tao dito. For sure, inagahan na naman nun ng pag-uwi sa bayan. Pagkadating nga dito sa bahay, grabe ang kalat. Bali, yung nakaharang nga dito sa may hinihiga ng aking anak, inayos ko muna para naman magluag-luag nga dito sa sala namin. Tapos ewan ko ba yung mga pinaghubadan hindi pa mailagay sa libaginan. Meron mga jacket na nakasampay, may mga towel. Ay nako, talaga naman na kahit hindi ka pa nakakapalit ng damit, makakapag-imis ka naman talaga. Bali sabi ko nga, ang gabok ng aming sahig, kaya naman ayan, bago nga ako magbihis, magwawalis-walis muna tayo dito sa sala. Paano hindi na nga naiipod yung mga nakaharang ditong upuan, kaya ayan, ginabok na yung ilalim. Bali ang gagawin nga lang pala natin ngayong maghapon, maglalaba, tapos ayan, maglilinis ng kaunti. Tapos magluluto tayo dahil nga pala si Kurt may pasok pa nga pala. Mamaya aawas na naman yun at itatanong na naman kung anong ulam. Kaya ako talaga yung nahihirapang mag-isip kung anong uulamin ng aking mag-ama dahil ako lagi yung tinatanong nila. Bali yung lahat nga ng mga nakasampay inilagay ko na nga dito sa libaginan para malabhan na din. Punong-puno na nga yung ating tubalan. Siguro 4 na araw nga akong hindi naglaban nito. Paano yung aking asawa? Ang lakas magdamit. Buti na lang din talaga at nakaatikha nga ako nitong automatic na washing. Kung hindi, baldado na naman tayo sa paglalaba. Dahil minsan ang baho ng damit ay minsan 4. Syempre hindi maiiwasan na kapag ka nga napawisan magpapalit ka ng damit. Kaya ang baon ata lagi ng damit ay 4 ng 4. Bali sasaidin ko na nga itong aking mga labahin. Siguro makakailang salang din tayo nito. Kaya medyo matakaw din nga tayo sa sabon kasi kada isang salang isang sabon. Kung dati-rati nga hindi nga ako naglalagay ng Pubcon, ngayon naglalagay na ako kada isang salang. Kasi sabi ng asawa ko ang baho nga daw ng damit. Kaya ayun, nilalagyan ko na lahat ng Pubcon. Pagkatapos ko nga magsalang ng mga labahin, ayan, maghuhugas naman tayo ng mga pinggan. Inaasahan ko na nga pag nauwi nga ako ng bahay laging madami akong hugasin. Tapos dito pa nga sa lamesa meron pang bahaw na kanin. Mamaya isasama natin yan sa pagsasangag. Pag kasi may mga natitira kaming bahaw, inilalagay ko sa rep para pagka madami na isasangag ko na lang. Huhugasan muna natin to mga pinggan bago nga pala tayo magluto. Dahil ayoko madami nakadagmang dito sa lababo, lalo na at mamaya madadagdagan din naman yan. At saka isa pa, wala din namang ibang gagawa nito kundi ako lang. Bali ang iniisip ko nga palang lutuin ngayon ay magsisisig nga pala tayo dahil may binili nga pala akong giniling na karne no
namamalengke pala kami. Kalimitan talaga pag nagsisisig ako, gusto ni Kurt minsan chicken o kaya yung giniling na karne. Kaya pag namamalengke ako, hindi pwedeng hindi ako bibili ng siling green na haba. Yung nilalagay nga pala sa sinigang. Dahil ang sisig naman, sili lang na green at saka sibuyas, okay na. Pero bago muna tayo magluto ay maglalaman muna tayo ng tiyan. Bali magtitimpla muna ako nitong barley na may gatas, tas nilalagyan ko na lang ng kaunting asukal. Minsan talaga pag hindi ko trip magkape, ito yung iniinom ko sa umaga. At napansin ko nga yung mga lagayan ko ng condiments wala ng mga laman, kaya ayan, magre-refill muna tayo. Bali 4 yung lagayan natin ng condiments. Bali ang nakalagay nga pala doon ay patis, suka at 2 toyo. Syempre dapat marami talaga yung toyo ko. Bawal maubusan yan. Dati nga may lagayan din ako ng langis, yun nga lang napansin ko may crack pala, kaya hindi ko na ginamit at tinapon ko na. Basta pag may mga gamit kayo na sira o di kaya basag, wag nyo nang gamitin. Kagaya na lang nitong lagayan ko ng iodized salt, yung isa nga pala niya nabasag. Hindi pa nga pala ako nakaka-order ulit kasi ang gusto ko kulay pink din. Pag nagluluto nga pala ako, hindi pwedeng hindi iodized yung ilalagay natin. Tapos yung rock salt naman panlagay-lagay lang sa mga pritong isda. Kasi alam nyo na si Mudra Bells maligalig yun. Kaya hindi pwedeng hindi iodized yung ilalagay natin. Ganun talaga pag malapit sa bahay nyo yung nanay nyo, mas maligalig pa sa atin. Nag-refill na nga din pala ako nitong kitchen towel kasi wala na. At pagkatapos nga ng lahat-lahat, ayan, isinalang ko na nga itong giniling na karne. Iba din talaga pagka maganda yung lutuan mo, talaga namang gaganaan ka sa pagluluto. Bali itong giniling nilagyan ko lang ng tubig para nga ito ay maluto. Hahayaan lang natin yan lumambot at maiga. Tapos maya-maya yung asawa ko umuwi. May i-deliver lang daw sila dito malapit sa amin, pero aalis din naman agad. Bali hindi nga pala siya nag-almusal niyan at kumuha nga pala ng tinapay doon sa cabinet namin. Kaya sabi sa inyo, hindi pwedeng wala kaming tinapay. Di bali nang mawala ang chichirya at pansit canton, wag lang ang tinapay. Bali paalis na din siya niyan, kumuha lang siya ng tinapay doon sa ating mini pantry. At ako naman, dumiretso na lang ulit ako dito sa aking niluluto. At nung maiga na nga yung tubig, nilagyan ko na nga ng asin at paminta. Tsaka ko pala nilagay itong sibuyas at tsaka itong sili na green. Tapos sa magiging pampalasa na lang natin dyan ay itong Knorr seasoning. Kaya hindi pwedeng mawawalan kami nito. Kaya yung Knorr seasoning, napakadaming gamit niyan. So ayan, hahayaan lang natin maluto yung sibuyas at tsaka yung sili na green. Tapos okay na yan. At dahil okay na nga yung lasa niyan, maglalagay lang tayo ng isang itlog. Diba? Hindi nga pwedeng mawala sa sisig itong ating itlog. Tsaka isa pa, pampadami din yan. Bali nung okay na nga at luto na yung itlog, ayan, titikman na natin kung okay na ba talaga yung lasa. Ayan, para sa akin okay na nga yung lasa niya. Tama-tama, madami naman to. Pwede pa ni Kurt ulamin to hanggang kinabukasan kasi kanya lang naman yan. Basta pag may paborito siyang ulam, pang kanya lang yun. Tapos nagluluto ako ng iba na pang sa amin namang mag-asawa. Ang last, ilalagay nga pala natin itong mayonnaise. At yan, okay na to.